Yan po yung isa, dumating isa, sakto alas 10. Titingnan natin kung aabot pa kasi alam ko may partida tayo niyan eh. Try lang natin sana umabot ng 700. Yes, magandang tanghali na po tayo ngayon mga katoto. Kakatapos lang po natin maglinis ng ating loop. Pinakain na po natin yung ating mga kalabate. Nasingsingan na po natin yung ating young world kasi singsingin na po siya, no? Ang hagis po natin ngayon mga katoto ay sa General Luna. Hindi po ito kamag-anak ni What? Ni General McCaffrey. Ano raw? Ito po ay si General Luna. Pinakawalan po yung ibon po natin ng alas 6:15 ng umaga. Napakaganda po ng panahon ngayon mga katoto. Ang ating kumparing Stanley Karing ay nagpauwi na po, malamang. May kalalagyan po yung ibon. Ang galing! Ang galing! Kasi wala pang kawan na dumarating, ano? Maganda ang panahon, medyo may kaulapan. Saktong-sakto lang yan sa mga ating mga warrior, hindi ganun kainit. Hindi naman ganun kadilim ang panahon. Ang hangin naman banayad lang. Saktong may hangin. Pabor po ito sa mga ibon na malalaki. Itong laro na to. Kasalukuyan pa rin po tayo nag-aantay mga katoto. Wala pa rin po tayong pauwi. Pero mga ilang minuto na lang, alam ko, nandiyan na yan sila. Nakakaramdam na po ako na yung oras nila ay papalapit na ng papalapit. Shoutout pala sa mga team Tramo na nag-karga. Derby race po tayo ngayon First derby race. FPR ng ating South Summer Race. Biting ko po. Pinakawalan po ang ating ibon alas 6:15 ng umaga sa General Luna. First lap, first derby. Good luck po sa ating lahat mga katoto. Wala pong bibitaw. Walang aayaw hanggat meron po tayong pang-load. Dire-diretso, tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-antay, paglilibang. Kasarapan po nito, hindi na po tayo aalis ng bahay. Dito lang po tayo mismo sa ating loop, mag-aabang, mag-aantay. Nakakapaglibang na po tayo. No? May mga excitement pa po nangyayari. Ang ating mga kaibigan ay lalo pong nadaragdagan, lalo ang ating mga followers. Pwede na! Siyempre po, dapat masusayan po natin. Kailangan magsaliksik po tayo ng karagdagang informasyon para mas lalong upgraded ang ating mga ibon, no? Mga diskarte. Kasi kung minsan, nakakatulong po ito ng malaki sa ating pag-iibon para mas lalong umangat o tumulin, mas lalong tumibay ang ating mga warriors. Ganun po talaga. Walang katapusang pag-aaral po ang ating pagkakalapate. Kasi lukuyang nag-aantay po tayo ngayon mga katoto, pero mainit po. Ang sikat ng araw ngayon, kakaiba po. Kayo po ay mag-ingat, laging magbaon ng tubig. Kung kayo po ay lalabas ng bahay, pwede po kayong magsombrero, magdala ng payong. No? Kung hindi naman po kaya, pwede naman po may utos sa ating mga mahal sa buhay na pwede naman po magsakripisyo para sa ating kalusugan. Mag-ingat po kayo mga katoto. Tayo po ay muling mag-aabang, patuloy po tayong maglalaro. May pauwi na po tayo isa mga katoto. Check natin. Pauwi natin. Yan mga katoto. Siyempre, kalak natin yan. Yung kanyang sticker number, naka-isang ibon na po tayo mga katoto. Nag-speed po ng 1,000 plus. Next bird na po tayo mag-aantay. Good luck po sa ating lahat mga katoto. At nakapagpauwi na po tayo. First bird po natin. Ang blue bar po lang na. Yung inaasahan natin medyo matuloy sila po. Talagang naligaw na yung ibon eh. Kung saan dumarating. Yung epekto talaga ng late ng release. Nada po, kinakapos yun talaga yung parang hirap ng gamutin nun. Pero umaasa pa rin tayo na makukuha niya yung straight distance na kanyang liliparin para umiksi po yung kanyang liparan sa pag-uwi.
Bagamat nakabuhay na mano na tayo sa ating lubar, 1,000 plus po ang speed. Patuloy pa rin po tayong nag-aabang. Ang ating entry po ay 4 na pirasong kalapate. Ano, maasa naman ako makakalak naman po sila, pero hindi po natin kailangan makakalak lang ngayon dahil malapit po yung karera. Kailangan po natin mag-speed at least 1,000. Bawal po ang 100, ang 900 ngayon, dapat lagi 1,000. Kasi ang dami po talagang entry ngayon. Hindi po biro yung karera ngayon dahil napakaraming kalaban. So, antayin po natin yung pangalawa, yung pangatlo, at yung pangapat, mga katoto. Nakapagpauwi po tayo ngayon. Pangalawa na po tayo. Tumama po tayo ng 1,004 ang speed. Hindi na, sa 1,004. Ang problema nga natin ngayon, yung dalawang wala pa. Bababa ng 1,000. Bale, okay lang yan. Basta umuwi muna. Bawi na sa susunod. Talagang ganun po ang buhay. Pero hindi pa naman po tapos ang karera. Ang alam ko, nasa 6 na lap yan eh. Makaka-first lap pa lang po tayo. Kaya hindi po natin masasabi kung tayo po ay ano na, marami pa pong pwedeng mangyari. So, sabi nga nila, hindi po natin alam kung anong mangyayari bukas. No? Kaya bawi po tayo, mga katoto. Sa susunod na lap, hindi ko rin masisiguro. Mas gagalingan natin yung pagkakondisyon, pero yung resulta hindi natin hawak. Depende po yan sa panahon. Ito kasi ang magandang laban dito kasi ginagawa mo yung lahat na alam mong paraan para bumili sila. Pero ang kalaban mo pa rin ang panahon. Iba rin, no? Yan ang excite dito sa pag-iipon. Di ba? Abangan po natin yung ating pangatlo at ang pang-apat, mga katoto. Mga katoto, pasensya na po kayo at wala na po tayong may dadagdag doon sa dalawang nag-clock natin, no? Hindi ko alam kung paano nangyari yung ganon. Dahil yung dalawang ibon na yun na hindi nag-clock ngayon, yun po yung laging una. Madalas po una yun. Malamang po yan nahatak. Mamayang hapon po, malamang nandito na yun. Pero hindi po tayo pinanghihinaan ng loob. Hanggat makakauwi po yung ibon natin, may chance pa rin po tayong manalo. No? Makasungkit nung kahit na anuman, hanggat may kinakarga po tayo kasi may mga lap winner naman po yan, may top 10 po yan sa kada laro, sa kada lap. So garantisado po ako na babalik po yung ibon na yon. Sigurado po ako na napasama lang yan sabay. Kasi siyempre sa bata pa ng mga ibon natin, nasa 5 months pa lang po ang hidaran nun. Kasi pang norte po natin yun ay ang bird. Babalitaan ko na lang po kayo kapag nandito na. O kaya sa susunod na lang po nating pagkikita, akin na lang pong i-detalye kung ano po yung nangyari sa kanila, mga katoto. Dahil sa karerang ito, mga katoto, kahit na nakakato po tayo, dahil ito ay island, madalas po yung mga ibon dito ay naliligaw kasi nalilito sila sa kalupaan dahil napapaligiran po ng tubig. Madalas po yan, hindi na nakakabalik yung iba. Kaya kung mahina-hina yung ibon mo at takot tumuwid ng tubig o ng dagat, malamang hindi po yan mag-clock at hindi ka na rin po. Kaya hanggat meron po tayong pinauwing ibon, huwag po tayong madadala, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Dahil hanggat nabubuhay, may pag-asa. Kung ang bansod nga may pag-asa eh. Pati ang Cavite meron pag-asa. Siyempre, meron din sa pagkakalapat, meron din yan, mga katoto. Ang samantala ko muna kung pinuputol yung ating balitaktakan po ngayon, ang ating vlog. Marami pong salamat sa inyong pagbibigay po ng oras, panahon para makapaglibang at magkaroon ng karagdagang impormasyon sa ating pinag-uusapang Kalapatips. Hanggang sa muli, mga katoto, mabuhay po kayo. Peace. Yan po yung isa, dumating isa, sakto alas 10. Titingnan natin kung aabot pa kasi alam ko may partida tayo niyan eh. Try lang natin sana umabot ng 700.